Hello! Good evening everyone and mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome to Let Us Talk. Yan, meron Yes, tayong mga... magandang gabi mga kapatid, mga kababayan. Sama kayo ngayon sa panig ng mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, wherever you are. Ito maganda yung episode natin ngayon, Sister Dayan. Oo, kaabang-abang, kahindik-hindik ng mga revelasyon. Mhm. Kasi nga, ang ating guest ngayong araw na ito ay dati pong full-time miracle worker. Mm. Yan. So, nagpapasalamat tayo sa Ama at nagkaroon po siya ng time na paunlakan tayo dito sa ating Let Us Talk program dahil hindi na rin po siya mapigilan. Nag-vlog na rin siya at nagsabi ng katotohanan patungkol dito kay alias Rene na Mm. nag-witness dyan sa Senado. Malalaman natin kung ano ba talaga ang katotohanan. Nabayaran ba, nabusalan ba ang bibig nitong si alias Rene? Yeah, kasi So, wala ibang makapagsalita no tungkol sa katauhan nito, lahat ng pinagsasabi nitong alias Rene diyan sa Senado, kundi yung nakasama niya talaga doon at nakakakilala sa kanya ng buong buo. Okay? mm So, wag na natin patagalin pa, ladies and gentlemen, brothers and sisters, please welcome on Let Us Talk program, Sister Mariel Porton. Hello, Sister Hi, Mariel. Sister Mariel. Kumusta? Welcome to Let Us Good Talk. Salamat naman at evening! good evening. Say hi to Naririnig all po the ba ako? viewers. Oo, rinig na rinig ka. Hi po sa lahat po ng mga nanonood po sa Let Us Talk. Let me talk talaga, Charis. So, praise the Father. Mm. Ako nga po pala si Mariel Porton and former full-time miracle worker po sa ministry po ni Pastor Apollo Sikibuloy. And then, bakit po former? Kasi freedom choice ko po lumabas po kasi nga nagkasala ako. So, ako po si Mariel. Nakabig po ako sa ministry December 13, 2013, and then nag-full-time po ako 2014 April until 2023 po of April. Bali, ako po ang makapagsasabi kung gaano po kabuti si Pastor. Hindi po ako pinilit mag-worker, hindi rin po ako pinilit na mabaptize sa ministry. Sa pag-stay ko sa ministry through Pastor Apollo Sikibuloy, almost 10 years or 11 years po ako nasa ministry. Kung bibilangin po since nabaptize ako hanggang sa bago po ako lumabas, it will count on 11 years po. Pero never talaga kaming pinilit sa ministry. Bago po ako nag-full-time dyan, alam ko po yung mga pinirmahan ko, alam ko po ang mga mga rules and regulations sa ministry. That is what we call vow of commitment na pinapapirmahan sa atin. So it means po, lahat po ng nasa ministry ngayon na patuloy po na nananampalataya sa dakilang Ama ay hindi po sila pinilit. Lahat po is voluntary. It means na-enlighten po sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming mahal na Pastor. Praise the Father. Amen. Praise the Father. Ayan. But before natin isa-isahin yung mga kasinungalingan ni alias Rene na mapapatotohanan din ni Mariel, kasi magkasama sila. Yes. Pwede mabigyan mo ng konting background, Mariel, kasi paano kayo nagsama nitong si alias Rene? Sino ba to si alias Rene? Before tayo kasi mamaya mga kapatid, magpapakita tayo ng mga video at isa-isahin niya ni Ay, Mariel. klaruhin natin. Sige, Mariel. Bali ako po is full-time. Then, bago po ako napunta ng Glory Mountain is na-meet ko po yan si Michael Maurilio alias Rene. Kilala ko po siya kasi napakilala po talaga siya sa akin. That was ICD, pero hindi ko lang matandaan kung anong year. ICD is International Children's Day, tama? Yes po. Napakilala po yan sa akin si Michael Maurilio as new full-time miracle worker na na-assign down siya sa compound. Kasama niya mga taga-KLC or Congregation of Tacloban, Leyte. Sabi niya sa akin, proud daw siya. Then thankful daw siya sa dakilang Ama through Pastor kasi daw nakilala niya si Pastor at niligtas daw ang kaluluwa niya. Sabi ko, taga saan ka? Sabi niya, taga Tacloban, Leyte. Sabi niya, nakikita ka nga namin kasi sabi niya sa akin, galing daw ako ng Tacloban, Leyte. So, nakikita ka daw namin kasi doon ka nga galing sa congregation na yun. So, yun lang, ang cut ko lang po doon, But year 2020 po, nagkasama po kami ni Michael Maurilio alias Rene sa Glory Mountain. Which is under discipline po ako that time.
Then, nandun po kami sa Glory Mountain para magpalinis, not physically, but spiritually. Diba? Yun Mm. naman po ang purpose ng Glory Mountain. All workers Oh. can understand po that. Kasi iba kasi yung interpretasyon nila sa Glory Yes po. Mountain. Oh. Mm. Doon Isa tayo pa rin. So, nililinis sa spirito. Okay. yes po. Sa mga hindi po nakakaintindi po kung ano po yung Glory Mountain, yun po yung paradise kung saan kami nilalagay. Dinidisiplina po kami. Yung disiplina po namin galing kay Pastor is hindi pa nanakit, hindi pa nga abuso. Ang doon po ang ginagawa po namin is daily routine para lang po ma-rehab yung spiritual life po namin. Para mabalik po kami sa dati namin katinuhan kasi nga nagkasala kami. So dapat mabalik kami sa presensya ng Ama through His appointed Son. So ngayon po, ang daily routine po namin doon is paggising sa umaga, we have our daily devotional. That was 4 a.m. to 5 a.m. Then after prayer, meron po kaming ginagawang work job. Work job is what we called in the family, di po ba pagkagising mo, ina-assign ka ng magulang mo kung saan ka pwede magtrabaho, o maglinis ka dyan, maglinis ka dito. Ganon din sa ministry. Ganon din po sa Glory Mountain, under discipline kami. May area lang kami nalilinisan, then breakfast. After breakfast, pupunta na po kami sa mga designated area namin kung saan magbabantay lang po kami ng mga halaman. Mga halaman, Kasi bubuhayin puno-puno ito namin ng mga yun. mga Yes po. Sa mga hindi landscape. nakakaintindi. Mm. Kasama po yung mga landscaping. Wala pong division doon. Pagdating sa ministry doon sa Glory Mountain, kung ano ang ginagawa ng isa, ganun din po ang ginagawa ng lahat. Bali pare-pareho po kami. Magkakaiba lang po kami ng area. So ngayon po, papaliwanag ko lang po sa inyo kung paano ko po nakasama si Rene doon sa Glory Mountain. Si Rene po is na-assign po siya sa Glory Mountain as landscaper. Yun nga po, yung landscaper ang sabi niya. So under po yan siya ni Kuya Aba Labandera. Albert Labandera po ba yung pangalan? Nakalimutan ko na po. Balik, then under po sila. So hindi niya po masasabi na hindi namin siya kasama palagi. Kasi yung bahay namin nasa taas, ang sa kanilang bahay nasa baba lang. So paano namin hindi makikita? Nandyan lang, tabi lang kami. Pag kumakain, sabay-sabay kami doon sa mesol. Meron kaming mesol doon na pangkalahatan, kakain na lang kami. Wala kaming gagawin kundi kakain lang. Hindi ka na maghuhugas, kakain ka lang. Yun, ganun kaganda ang buhay sa Glory Mountain. Hindi, minsan nga may mga worker na ayaw na bumaba. Sobrang sarap ng buhay sa Glory Mountain. Diba? Yes. Sarap ng buhay. Kung tatawagin pa nga, mas maganda tumira sa Glory Mountains. Tatanungin mo yung mga worker dahil hayahay. Pero sa amin, sa part ko, nung time na yon, is treasure ko talaga kung paano ako napunta doon kasi willing ako magpalinis spiritually. I'm not talking about physically. I'm talking about spiritual. Para malinisan, para mabalik yung prosesya ng Ama na dating naninirahan sa akin. Yun ang purpose doon. Eto si Michael, first po, nakita ko po siya doon. Sabi ko, ano ginagawa mo dito? Sabi niya, full-time daw siya. So, doon daw sila inassign sa Glory Mountain. So, which is, sa part ko, sabi ko, ang alam ko kasi, ang mga nandito sa Glory Mountain nilalagay ni Pastor is yung mga under discipline. Under correction. Maliban na lang po kung buong pamilya mo inassign ni Pastor doon para maging permanent na manirahan doon. Doon magstay sa Glory Mountain. Pero hindi ko naman siya question about that. Pero to background check lang po, si Michael po hindi po yung nakaranas ng pananakit ni Pastor. Dahil kasama po namin siya araw-araw. Alam Nakamute ka, Mariel. Mariel, sandali lang, Mariel, kasi nag-introduce ka na about pananakit ni Pastor. Oo, play natin yan. Kasi nga, doon sa hearing, pwede natin i-play yung video? Yes, wait for a moment. Ito kasi yung sinabi ni alias sa Rene. Pakinggan natin mga kapatid. Yung sinasaktan daw siya mismo ni Pastor. Ito, pakinggan ninyo. Pasto. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nag-agandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampan niya po kami at pinahampas. Mga 4 beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po. Yan. Okay. Sige nga, So, Mariel. Ano masasabi? pag hindi daw nagustuhan, ha? Tumatawa ka na nga kasi alam ko.
Sige, Maria. Wait lang po, wala pong mansion sa Glory Mountain. For your info lang. Mm. We all know, walang mansion doon sa Glory Mountain. Bahay ni Pastor meron, pero hindi po mansion. Mm. Sinasaktan ka pag hindi niyo nakukuha yung landscape. Sandali lang. Si Pastor never yan nagtaas ng kamay sa mga full-time miracle worker. Kahit nagkasala ka pa. Yes. Kahit under discipline ka pa, never yan nagtaas ng kamay si Pastor. Nagtaas siguro ng boses, pero yung boses is for the way ng fellowship. Pini-fellowship tayo ni Pastor. Love pa rin. Yes. Kasi nga sabi ni Pastor, ang disiplina dito sa Kingdom Nation is pagmamahal Form of yan love. ng silang Ama. Yes, sa atin. Pero, hindi ko lang lubos maisip na sasabihin mo yan na sinaktan ka. Hindi ka nga lumalapit kay Pastor kasi hindi ka allowed. Hindi tayo allowed. Sa sarili natin, alam natin yan. Lalo na pag under discipline ka. Mayroon tayong limitasyon. Diba? Leaders lang ang pwedeng lumapit kay Pastor if meron pong mga instruction na pwedeng ipatupad sa Glory Mountain. Kung may iuutos. Pero sa ating na part, Michael Morillo alias Rene, never kang nakalapit kay Pastor. Tanawa. Never kang nakalapit kay Pastor. Hindi ka nga kilala ni Pastor kasi bagong worker ka lang. Linawin ko lang sa iyo ha, hindi tayo sinasaktan sa Glory Mountain. Ako, 8 months ako sa Glory Mountain. Ni minsan nga hindi tayo pinagalitan ni Pastor. Ni hindi nga natin na-meet si Pastor personally araw-araw eh. At Pero hindi kung lahat totoo- nakakalapit kay Pastor. Yes, kung tutusin lang, no? Bago ako bumaba sa Glory Mountain, Michael Morillo, nandun ka nung tinawag tayo ni Pastor for fellowship. Ipapatotoo ko sa'yo, first time ko nakausap si Pastor personally sa coffee shop, alam mo yon. At marami nakakaalam niya ng mga leader sa Glory Mountain. Pero ako nga, personally, kinausap ako ni Pastor, pero never yan nagalit si Pastor. Never ako pinagtaasan ng kamay. Doon makasalanan ako, that time. Pero alam mo, ang tinanim ni Pastor sa akin, fellowship. Para lang ma-rewind ang spiritual life mo sa Kingdom Nation. Pero yung sinasabi mong sinaktan ka ni Pastor, sinampal ka, hindi ka nga nakikita sa trabaho pagdating ng work job eh. Nakikita ka lang pag panahon ng kainan. Siguro na. magtatrabaho ko naman, pero alam mo yung labag sa loob mo. At alam mo kung saan ka naka-area. Kahit di ko nasabihin, alam mo saan ka naka-area. Sa Glory Mountain. Alam natin sa bawat isa sa atin na na-assign sa Glory Mountain, alam natin saan tayo naka-area. Bulaklak lang. Kayo nga, wala kayong inaalagaan na bulaklak. Wait nga po pala. Mga LGBT, wala kayong inaalagaan na bulaklak nung nandun kayo eh. Di ba, alias Rene? Ang gagawin nyo lang doon, pag maiuutos lang sa inyo, yun lang naman ang gagawin nyo. Magtanggal lang ng dahon ng pine tree. Mabigat ba yun na trabaho? Tapos sasabihin mo, sinaktan ka? Actually, Tapos- Mariel, Yes, meron yes, siyang testimonya dito, Mariel ha. Kasi bago yan Senate hearing na nag-witness doon sa Senate, nag-testify pa yan Yes. about sa goodness ni Pastor. Kasama yung kaibigan niya, si Lawrence, na mag-guest A din day dito. before. A day before pala, nag-testify sila. So pakikinggan natin ngayon. Tingnan nyo to, mga kapatid. Karon mga kapatid no, kami ang uban pa nigawas mi sa kingdom. May mga kanya-kanya po kaming rason. Hindi po kami lumabas because na-experience namin yung physically and sexual na pang-abuso daw na ginagawa sa loob. Daw. In fact, grabe jud ang pagkamaayo ni Pastor sa among mga kinabuhi. Pinaaral kami. Pinaaral naman pala. Pinaaral kami. Pinaaral ka pa na eh. Sayo na siya. Bitaw no, kahit nasa gawas meron, grabe pa jud ang pagkamaayo ang samahan na pinagi sa iyang tinudlo na anak Pastor Apollo si Kibuloy. So mao lang to. Yan.
Tingnan niyo mga kapatid, ito yung pinakaunang issue. No? Issue number 1, sinasaktan, sinasampal-sampal daw siya ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ito mismo ang video niya, nagpapatunay na siya mismo nagsabi. Yeah, Lumabas that was a day Na before. mabuti bago siya pala si nag-witness. Pastor. Yes, ikaw nga Marian, kasi sabi dito mga kapatid, this is a day before na nag-witness siya. Sige nga Marian, Yes, pag-explain. Siguro naman hindi ko na kailangan mag-explain, Charis. Kasi ikaw mismo sa sarili mo, testimony ka eh. Oo. Ikaw mismo sa sarili mo, witness ka kung gaano kabuti si Pastor, di ba? O ikaw mismo nagsabi ka, pinag-aral ka ni Pastor. Tapos sasabihin niya sa Sabi Senate, mo, hindi siya Oo. nag-aral. Tapos sabi mo pa, sinasaktan daw. So ano yon? Hearsays lang, mga ganun lang, mga chika-chika. Ikaw mismo galing yan sa bibig mo. Pero kung sa korte lang padadaanin yung mga reklamo nyo ngayon, ikaw sa sarili mo bagsak ka na. Di ba? Wala. Hindi Ikaw mismo tatayo. sa sarili mo sinasabi mo na hindi ka inabuso ni Pastor. Kasi totoo naman, hindi tayo inabuso ni Pastor. Mm. Di ba? Puro nga tayo pagmamahal doon eh. Depende na lang sa'yo kasi nga, rebellious yung puso mo siguro. Kaya ka nagkakaganyan ngayon. Mm-mm. Hindi So, ko lang masasabi- alam. Masasabi Hindi ko natin, lang alam. Marian, na walang credibility. Ito, issue number 1 pa lang ito ha. Huling-huli na Oo. yung pagsisimula. Walang credibilidad ang Rene na ito. Masasabi mo ba yan, Mariel? Pwede. Kasi mismo kasama niya nagsabi eh, binayaran daw siya eh. Ang baba nga eh, 50,000. Kung Ay. totoo. 50,000 Kung lang. totoo, 50,000. Mariel, may sakit daw Pwede to. naman. Tama ba yun? Oh, yan mapapatunayan kasi sabi mismo ng kasama niya, which is Lawrence, may sakit daw siyang HB or talagkalin ko lang yung I. Ay, sige, buuhin na lang natin. HIV. Nako. Binayaran ka sa halagang 50,000. Kung nagtrabaho ka, kaya mo lang kitain yan. Or kung kaya, pinagdasal mo na lang yan sa Ama. Kung sincero ka lang, pwede ka pang patawarin ng Ama. Kasi alam natin, di ba? Yung HIV, 5% or 1% lang gumagaling yan. Kahit gaano pa kalaki ang pera mo. Kasi walang lunas ang HIV. Sa totoo lang. Oh, hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sabihin ng totoo kasi yun talaga ang katotohanan. Kung dapat naisip mo yan bago ka nagsimula, bago ka nagsinungaling at bago ka nag-witness dyan, inisip mo sana kung walang may nakakakilala sa'yo. Dapat inisip mo na maraming nakakakilala sa'yo at hindi mo kaya magsinungaling. Pero inisip mo lang siguro yung halaga mo, yung 50,000 mo, kasi nga tamad ka, hindi mo kaya kitain yun. Kasi nga, sabi ng mga kaibigan mo, di ba, nililibre ka lang nila sa Starbucks, may piso, wala Sila kang laging gastos. gumagastos. Oo, sila yung gumagastos, Siyang hindi palibre. ikaw. Hayahay ka. Tapos, ngayon, bigla mo babalik rin si Pastor. Yung testimony mo pa lang eh. Yun na magpapabagsak sa'yo sa korte. Sa totoong buhay. Yes. Mariel, Ikaw di ba mismo ikaw sabi din mo. naka-experience ka noon pa na may nag-offer din sa'yo na 40,000 ba yun? Ikwento mo Yes, daw. that was a day before bago ako lumabas. Yung, halimbawa, bukas, lalabas na ako. Ngayong gabing ito. Pero alam mo kasi syempre, though nakagawa ako ng maling desisyon. Nung time na yun kasi alam mo yung, kung sa Tagalog palutang ka na, yung hindi mo na alam nangyayari sa sarili mo. Kasi nga, sa atin, di ba, yung nagdadalawang isip ka na. Nabasa ko yun. Pero Chinese yung pangalan niya, no profile, no post in Facebook. Nakita ko yun eh. Paano ko mababasa ang Chinese? And then sa isip ko noon, hindi ko na pinansin. Kasi nga, yung utak ko, yung focus nun is lalabas na ng ministry. So hindi ko na siya pinansin. Ang sinabi lang talaga doon is, 40,000 once lie against pastor. I-post ko daw sa Facebook. Di, syempre, I doubt myself, bakit ko gagawin yun? Bakit ko gagawin yun? Wala namang ginawang masama si pastor sa akin. Choice ko kung nagkasala ako, hindi ko kaya panindigan yun. Pero never ako magtatatak sa isip ko na pwede kong sirain si pastor. Kahit siguro mamatay pa ako dito sa labas, kahit wala pa akong kasama dito, kaya kong panindigan na totoo si pastor. Kasi walang tinanim si pastor kung puro pagmamahal. Di ba? Kung paano kami binago ni pastor, kung paano kami inalagaan dyan sa ministry. Not only physically, but spiritually and mentally. Si pastor lang nagbigay niya sa amin. Pero never ko naisip na manira kay pastor. Kaya nung time na yun na lumabas yan, kasi pagkalabas ko nun, hindi ko na in-open yung Facebook ko.
Ngayon ko lang inopen 2024. Umalis ako April 2023. So, ilang months yun, di ko na-open yung Facebook ko. Kasi meron akong isang Facebook na gamit pang family lang. So, nung time na lumabas yung Rene na yan, tapos nagka-issue ng bayad. Hinahagilap ko na yung 40,000 kasi sabi ko, pwede siya maging proof. Kaso hindi ko na nakita eh. I don't know kasi dinecline ko kasi so it means baka blinak ako or whatever. Hindi ko siya mahagilap. Kahit sa blacklisted ko, hindi ko makita. Talagang tinanggal niya siguro ako. Kasi hindi niya naman talaga kayang bayaran. Lalo na pag ikaw totoo ka maniniwala ka kay pastor. Na kahit nandito ako sa labas, kahit ex-worker ako, never ko talaga i-deny si pastor. Kasi alam ko si pastor lang ang makakaligtas sa akin. Amen. Ito Mariela, kasi ang gusto na iparating, pag nagkasala ka dito sa kingdom, sasaktan ka. Kaya nga sabi niya, sinasampal-sampal siya doon ni pastor. Ikaw mismo, nandun ka, nakakakita ka, kasama mo ito si alias Rene. Eto, ano masasabi mo dyan? Na kung nagkasala ka sa kingdom, doon sasaktan-saktan ka. No. Nagkasala ka sa ministry, tanggapin mo, i-admit mo. Hindi ka sasaktan, ang sarap nga ng buhay mo eh. Kain tulog ka lang, kain tulog, dasal, lakwat siya sa Glory Mountain. Ang ganda ng buhay sa Glory Mountain. Siya nga pala rin kung nakakalimutan mo, ikaw yung nagdala ba yan, naglutat tayo sa Glory Mountain, hindi ko nakakalimutan yun. Alam mo ba yon? Kung naalala mo lang ha. Kaya di ba sinabihan kita saya doon nung time na yan, sabi ko, anong akala mo sa Glory Mountain, Canada na mag-snow, dala ka ng glutat tayo dito? May ambisyon ka Hindi pumuti. physical, oo. Hindi physical ang pinapaputi dito, spiritual. Ang spirito mo. Pero sadyang, alam mo yung time na yun, tinawanan mo lang ako. Yung sinabi mo lang ako, sag dito, uy, kasi waray siya eh. Sabi niya, hayaan mo yun. Uy, kasi syempre, ganyan. Ganyan siya. Pero i-insert ko lang ha, yung time na sinasabi niyang may mansion doon sa ano. May mansion doon sa Glory Mountain. Walang mansion doon. Walang mansion doon. Ha? Puro pine tree ang makikita mo doon. Pine tree nakikita mo doon. Yung bahay ni Pastor ang nakapalibot Ayan, doon. Pine tree. Nakapalibot sa bahay ni Pastor. May fogs pa. Bulaklak lahat. Meron ba kayong video niya natin yung sinabi niyang pumupunta si Duterte sa ano? Sa Glory Mountain? Nakita ko yun eh. Sige, Yung i-play interview sa natin kanya. Sige, ipa-play natin yun. Yung mga... Ito, issue number 2, ito mga kapatid. Ang sabi ni alias Rene, makikita natin yung video, yung about sa mga baril, na si pastor nagsusupply ng baril Matindi. kay Duterte at kay Sara Duterte doon sa Glory Mountain. Pakinggan natin ito. Pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent. Nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, Yan. Yan. Klaro ha. Grabe. Matindi kasi Wait lang. kasi pag sinabi mo kasing baril, kailangan patotohanan mo yan, alias Rene. Yes. Oo. Kasi hindi na si Pastor ang tinira mo dyan. Dalawa Vice pa ang President ginawi. na. Oo, at saka former President na. Di ka na natakot niyan. Ito kasi Mariel, Sige po. never, ever bumisita si Vice President Sara Duterte doon. Never Sa yung Glory pumunta sa Mountain. Glory Mountain. Yes. At never din silang nagsabay Nagsama bumisita. ng tatay. Oo, my God, Michael. Alias Ikaw, Rene, witness ka rin kawawa naman yan, ka. di ba? Kung tutusin lang, yung chopper, alam mo saan bumababa. Di ba? Michael, alias Rene, alam mo kung saan ang chopper nag-stop, di ba? Di ba sa round ball? Di ba sa round ball? 8 months ako sa Glory Mountain, ha? Sabihin ko sa'yo, sinong kasama ni Pastor palagi? Sinong enteng? Wala akong nakitang Duterte doon. At buong buhay ko, never ko narinig na nagsabay si Duterte, Sara, at saka yung tatay niya, papunta kay Pastor. Yes. At yung sinasabi mong nilalatag,
Sandali lang ha. Nilalatag? Saan nilalatag? Sa mansyon? Saan ba yon? Yung sa labas daw ng mansyon, sa tent? Sa tent. Wala nga mansyon doon. Ulitin Wala ko, nga walang mansyon mansyon dun. doon. Saan Mm. may lalatag ang trapal doon, ha? Eh, puro nga halaman ang nandun eh. Hindi nga pwedeng tapakan kasi pag namatay yun, ikaw yung magtatanim noon. Mm. Sige, patunayan mo yung sinasabi mo. Dapat, kasi lahat ng sinasabi mo, dapat meron kang proof. Pag wala kang naipakita kahit isang pruweba na totoo yung sinabi mo, kawawa ka talaga. Pati yung kumakampi sa'yo. Ang matinding sinabi niya, pagka uuwi na daw sila, aalis na daw, ibinibigay yung bag ng baril kay Sara, kay Vice President Sara at kay Mayor Digong. Hmm. Yun ang Hala, ano doon. hindi yan totoo. Dawit-dawit niya. Hindi yan totoo, Michael Maurilio, alias Rene. Alam mo kung ano naalala ko, Sister Mariel? Si Sara Duterte, Vice President, pumunta pero sa central headquarters, sa King's Chow. Ito yung binigay, flower. Flower. Ang binigay, Okay. hindi baril. Mm. Okay. Baka ang tingin niya siguro sa mga bulaklak na yan, mga Armalite. Armalite, Yun 45. Mm. Grabe naman yung paningin na yan. Oo, yun Kasi doon siya nga, nagkamali. si Sarah nga mismo nagsabi niya, ang saday ng tinda nila dira sa Glory Mount, sa bundok na yan, gun store. Mm. O it means, ang saday na. So sa tanong niya pa lang, it means, hindi pa siya pumunta sa Glory Exactly. Mountain. Kasi hindi niya Actually, alam nakita niya lang diba? siguro, picture lang, pero yung talagang doon, hindi pa talaga nakakapunta. Kasi tayo ang Hindi pa nakaka-testify nito, nakakita. kasi tayo naman lagi nakakakita. Kung yun nakakita, Michael, alam mo yan. Alias Rene, alam mo yan sa sarili mo. Tapos, kung pupunta man si President Duterte dito, ang daming PSG. Hindi ka makakalapit basta-basta Yes. doon. Tsaka bago nga yan si Pastor pumupunta ng Glory Mountain, informed tayo lahat. Michael Maurilio, bago pumunta si Well-sanitize Pastor, ang lugar. Yes, aalagaan mo, lilinisan mo yung area mo na mahimaya ang amahan pinaagi sa anak. 'Di ba? Kasi ako witness ako kasi ako naka-area ko diyan sa welcome, yung pataas diyan. 8 months ako, simula pag-akyat ko diyan lang ako palagi. Nakikita ko si Pastor, 3 PM si Pastor pumupunta ng Glory Mountain. Alam natin 'yan. Minsan lang si Pastor ma-delay sa Glory Mountain sa oras. Pero alam natin sarili natin na hindi baril ang dala ni Pastor. Siguro si Pastor nag-golf doon. Siguro anong tingin mo sa golf? Baril? Di ba dumidiretso si Pastor sa Skynet? Kailan pa yan si Pastor huminto dyan sa mansyon na magbigay ng baril? Sabihin ko lang sa'yo, kasi ikaw mismo, Michael, sa sarili mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Nasilaw ka lang sa pera. Pagkabigay sa'yo ng pera, nakalimutan mo na yung kahapon mong testimony, tapos pagkabukas nag-witness ka dyan. Ikaw mismo nagsabi sa sarili mo, di ba? Mga false witness. So isa ka na doon ngayon. Ikaw mismo sa sarili mo. Alam mo ito, Mariel, kasi makita mo yung script nila yun yung pinapababasa sa kanila. Oo. Yun. Nagtataka din ako doon. Kasi kahit sabihin ko pa, umabot ka ng 2 taon sa ministry, hindi mo agad-agad ma-memorize lahat ng mga department head, lahat ng mga leaders dyan sa ating ministry. Ako, 11 years ako, pero ang kilala ko lang dyan, ang main talaga na palaging minimiting sa atin ni Pastor. Kasi hindi naman lahat ng leader nakikita natin. Yes. Ikaw memorize mo, detalyado, ano yon? Sino nagsulat ng script mo? Pagbabasa mo na nga lang, nanginginig ka pa eh. Di ba? Pagtanong ni Risa Ontiveros, hindi mo nga masagot-sagot, pautal-utal ka pa, ganon-ganon ka pa, oo ka pa eh. Tapos yung kamay mo halata manginginig sa pagbabasa. Bakit? Hindi mo alam? Hindi ba nasulat sa script mo yung anong sasagot mo kay Risa Ontiveros? Siguro kampante ka kasi pagkasabi mo, gaganon-ganon din si Risa Ontiveros sa'yo. Talaga? Kawawa naman. Ganyan-ganyan. Tapos bakit kayo magtatakip ng mukha kung mag-witness kayo? Ha? Bakit kayo magtatakip ng mukha? Kasi kung proud kayo, kung totoo ang sinasabi sa inyo, dapat hindi kayo nagtatakip ng mukha. Tama talaga Yan ang yan. dahilan. Tapos ikaw? Bakit na mukha, bakit naka-alias, bakit naka-blur? Kasi nga, ito mga pinagsasabi na puro kasinungalingan. Ito, lumabas sa mga ex-full-time workers. Pinapasinungalingan na lahat ng sinabi. Point by point ito, mga kapatid, ha? Punto por punto ito. Na lahat ng mga kasinungalingan pinagsasabi nila. Una, balikan natin. Una,
yung sinabi niya, Issue number 1. ito mga kapatid, sinabi ni Maria, ating guest ngayon, ni minsan hindi nga nagtaas ng kamay si pastor sa kanila doon na mga full-time worker. At si Maria, nauna doon na 8 months siya doon. Ilang buwan lang doon si alias Rene. Hindi nga tumagal yan as full-time worker eh. Yes, Hindi nga yes. tumagal yan pagka-worker. Tsaka may sinabi pa po siya eh. Yung sinabi niyang sexual abuse. Abuse ba yun ni Kuya Andrade? Pakita natin. Michael, sandali lang. Grabe, no? Grabe, below the belt yung mga paratang talaga. Wait lang. Yung sasabihin mo sexual abuse ka? Yeah, doon Itsura mo pa lang. sa Senate, meron na naman siyang contradiction nung nag-testify siya na goodness ni pastor. Na walang sexual abuse na nagaganap sa kanya at dito sa kingdom. Tingnan mo ha. Tinarget talaga siya ng naggawa ng script na yan. Kaya nga, kasi nga nabayaran. Ito. Pinipilit niya ako na. Pinipilit niya po ako. Nanginginig siya. Umiiyak pa. Anong iyak Kasi niya? alam niya hanggang May hindi totoo. basbas naman doon ito kay Kibuloy. Inumong ko ito sa executive secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako hindi po naniwala because Ayun. O, di ba? Talaga? Tapos, ito sinabi Kuya niya. Andrade? Si Kuya Andrade, isang beses lang yan umakyat ng Glory Mountain sa 8 months ko doon. 8 months ako doon, isang beses lang umakyat si Kuya Andrade. Kasama niya pa si Ate Mimi no, nung umakyat sila. Pagbalik ni Kuya Andrade, siya na lang mag-isa. Alam mo naman ang issue nun kay Ate Mimi, di po ba? Pag akyat ni Kuya Andrade, balik doon, siya na lang mag-isa. At saka si Kuya Andrade doon lang sa alam mo po yung tapat ng round ball, yung may kubo doon. Yes. Doon niya pinakausap lahat ng mga under discipline. Tsaka doon- napakabait ni Kuya. Para naman akusahan niya ng sinusupply Kuya ganyan. Andrade yung mga performance ng mga worker na under discipline. Hindi ka nga nakasali doon eh. Wala ka pa noon. Bakit mo masasabi yan? Oh, see? Wala ka nga pa daw noon, siya. Michael. Eh kung nandun ka man, wala ka doon sa part na yon. Hindi ko alam kung saan ka nagpunta. Ito yung sinabi niya. Ito yung before sinabi niya. baliktad siya. Ingat. Hindi sa kingdom, may mga kanya-kanya po kaming rason. Hindi po kami lumabas because na-experience namin yung physically and sexual na pang-abuso daw. See? Hindi daw sila lumabas dahil na-experience nila ang physical at sexual abuse. So, ano ibig sabihin? Daw. Ikaw mismo. Alam mo, kahit hindi na kami magpakita sa korte, yung testimony mo na lang, Yes. bagsak. Bagsak na. Salang kredibilidad niya. Oo. Ito ang Isama mo pa pinagkukuha. yung isama mo pa yung si Blenda Portugal, yung alias Amanda. Isama kayo dyan. Siguro nga kahit iharap kayo sa akin, kahit ako lang. Mabayaran Kasi di ba one-sided dyan si Riz Hontivirus. Kahit pagsamahin mo pa yung mga nag-alias dyan, si alias Amanda, ako prove ako sa sarili ko, no. 2015 ako, na-assign ako sa intern department. I mean, extended pastoral pa po yun. Nandyan pa yan si Blenda Portugal. Under pa kami noon ni Ate Pau. Na-assign ako dyan, almost 3 months lang. Kasi nga, doon na nga nag-stop yung stop connection ng pastoral sa extended pastoral, tinawag intern. Sino ang dahilan? Di ba yung Portugal na yan? Portugal na yan! Parang Alam mo ano sila, no? ka Portugal. Di ba, sinalaysay mo pa, saan ka inabuso, saan ka kaya kong isalaysay, saan ka saan ka gumawa ng kababalaghan eh. Kasi sinabi yan sa amin, pinakita yan sa amin ni Pastor. Kaya hindi kayong dalawa talaga. Ewan ko lang, bakit unfair na unfair talaga yung feeling ko dyan kay Hontivirus. Bakit di niya kami imbitahan? Kahit ex-worker to ex-worker na lang. Ba't di niya kami imbitahan dyan? Para magkaalaman, hindi yung pwede yung isa lang pakikinggan mo. Ginawa mo na ang korte yung Senado, hindi naman yung korte dyan eh. Ang Senado dyan, pang committee Nagja-judge lang na yun. siya, hindi naman siya judge. Para na siyang judge dyan sa gitna ng sa sarili niya mismo, alam niya, sarili niya lang kampi niya dyan. In-invite niya pa si Robin Padilla.
Dapat yan si Senator Risa, bumaba sa pagka-senator, tapos mag-aral ng law, kung gusto niya mag-judge talaga. Paaralin pa siya ni Pastor dito sa law natin, no? Law school. Ito si alias Trinema, balikan natin, no? Sige. Huling-huli sa pagsisinungaling. Huling-huli Yes. talaga. Ito mga It's kapatid, scripted. pangatlong pagsisinungaling na ito mga kapatid. Ito may pang-apat pa. Itong pang-apat, ay nako. Itong sinabi niya na na-assign daw siya sa SMNI. Pakinggan natin. Ang cellphone. Kalagitnaan po ng 2020, ako po ay na-assign sa SMNI News sa Makati bilang pong researcher. 8 a.m. to 4 p.m. po yung duty ko sa newsroom. Ayan, cut muna dyan. 8 p.m. naman po ako na ma'am. Sandali lang. Kalagitnaan ng 2020, kasama kita sa Glory Mountain eh. Kasama ko Ay. sa Glory Mountain, year 2020 kalagitnaan. Hmm. Di ba sabi ko kanina, kalagitnaan, nakita ko yun sa Glory Mountain, nakasama ko. Hmm. Paano ka naging punta ng Glory Mountain? Eh kahit ngayon mga ex-worker na na-assign sa SMNI ng ilang years, hindi ka nga daw ni Anino mo, hindi nga daw nakita doon. Kahit nga si Kuya Admar, live na live mismo sa SMNI, sinabi ni Anino mo, hindi nakita din sa SMNI. Paano mo nasabi? Mariel, kalagitnaan ng 2020, lockdown yun, bawal magbiyahe. Di ba pandemic? Oo. Bawal lumabas. Oo, 2020 COVID pa yun eh. Nandun kami sa Glory Mountain nga, no? Nakamask pa kami lahat. Maniniwala pa ako kung 2018 din, sasabi mo, 2019. Kasi end of 2019, pumasok yung yung lockdown na yan, yung COVID-19 na yan eh. Nag-2020, nasa Glory Mountain tayo, boy. Ay, girl. Alias Rene. Wala na, girl o boy ba to? Eto, kasinungalingan na naman. Classified siya. Kasinungalingan number 4. Huling-huli na naman. Ito mga Oo, kapatid, hindi yan na-assign sa SMNI. hindi niya nga siguro alam yung address ng SMNI doon eh. Malamang, di talaga niya alam. 8 to 4? 8 to 4? Kung tatanungin nga, 8 to 4, talaga ba 8 to 4 talaga ang duty doon sa SMNI? Ang alam ko kasi hanggang 8 p.m. sila doon eh. Lalo na pag may mga live event doon. Ang alam ko lang ha, hindi to chismis, pero ang alam ko lang, kasi may mga na-assign ako mga kasama ko. Kahit tanungin mo yan si Ate Carla Avellana, si Ruby Ann Blase, yan, kasama ko yan doon sa Glory Mountain. Ngayon, nasa SMNI sila. Kahit Wala nga ipatanong mo pa yan siya. Kahit nga Anino, hindi nakita dyan eh. Kasi nga, sasabihin niyang how many hours siya magtatrabaho doon eh. Tamad nga ito, paano magtatrabaho ng ganun? Siguro, glorified body ka. Ano ka? Nauna ka kay Pastor? Nakahiya naman sa'yo. Yan na, mga kababayan na nakikita ninyo. Pinapakita namin dito kung gaano ka sinungaling yung mga alias rin na yan, mga witnesses na pinagkukuha dyan sa Senado. Makinig po kayo sa amin dito sa Let Us Talk. Ito sila, mga former na kasama ni alias Rene ang makatestify. Ano? Sa word pa nga lang na sinabi mong inaabuso at di pinapaaral, kung iharap ko sa'yo ngayon yung milyon-milyon na mga scholarship ni Pastor, ang sasabihin mo doon, anino lang yun sila, hindi sila pinaaral, ano yun, kunwari nagdamit ng pang-graduation para para kuno pinaaral, ano yun? Ikaw siguro, nagsabi ka nga, ikaw siguro kasi bago ka lang, di ka pa pinaaral kasi bago ka lang sa ministry. Eh, ikaw nga mismo nagsabi, pinaaral ka ni Pastor. Yun pa nga lang eh, sa sarili mo lang, sinungaling ka na eh. Kaya, marami talagang papalag sa'yo. Kasi hindi pwedeng matalo ng kasinungaling ng katotohanan. Ganun lang yung kadali. Kaya kahit iharap ka pa sa amin, baka hindi ka pa makatingin sa aming mata. Siya mismo ang nagsabi na pinaaral din daw siya ni Pastor. Pakinggan natin to ha. Para klaro lang sa lahat ng mga manonood ngayon. Pinaaral kami. See? Pinaaral kami ha. Paulit-ulit natin to. Pinaaral kami. Pinaaral kami. Nagsayaw na siya. Happy ka pa dyan. Kahit nasa gawas meron, grabe pa jud ang pagkamaayo, ang samahan na pinagi sa iyang tinudlo na anak, Pastor Apollo si Kibuloy. See? Mabuti pala si Pastor.
Sarap mo talaga. Paano niya yan harapin? Iba yung Siguro statement naman, niya before siya sabihin ko lang bumaliktad at iba yung statement niya yung Oh, witness ko siya dyan sa Senado. Paano mo yan i-reconcile? Exactly. No? Kasi ito Paano pa lang mo- malaking ebidensya na ito. Hmm. no, kahit walang worker na humarap dyan, video na lang sana, sariling video niya kaharapin niya. Exactly. Yun na lang magiging ebidensya sana. Di mo na kailangan ng magte-testify dyan na worker or ex-worker. Yung video mo na lang i-play dyan sa Senado. Tignan natin kung saan kayo pupulutin ni Rizal Ontiveros. Yes. Ewan ko na lang talaga. Tapos Mm. isa pa tong pabida-bida pa talaga. Hindi na kayo naawa sa pastor namin. Totoo yan. Ito Mariela, kasi gusto na ipalabas na pag gusto ka na daw lumabas dito sa kingdom, tatakutin ka, pagbabantaan ka, kasi yan ang sinabi ni Alias rin na paglalabas ka, i-briefing ka na, huwag ka maninira, huwag mo ibubulga anong nakita mo dito sa loob. Totoo ba yan? Kasi ikaw nandyan ka na sa labas. Mga kaibigan, kapatid, si Mariel po, last year po ito, no, nakapag-decide na umalis sa Kingdom Ministry sa kanya pong personal nga rason. Ito, tatanungin natin, na paglalabas ka dito sa Kingdom, kasi pumasok ka dito, hindi ka pinilit, kung lalabas ka, nakapag-decide ka na lumabas, tatakutin ka ba? Pipigilan ka ba? Ano masasabi mo dyan, Mariel? Linawin ko lang po yan sa words na sinabi ni Rene. Tayo nga, di ba sabi ni Pastor, freedom of choice. Freedom natin na pumasok sa ministry. Di ba galing yan mismo kay Pastor na fellowship na ayaw ni Pastor na pumasok ka sa ministry na napilitan ka. Yes. Ayaw ni Pastor ng ganon. Gusto ni Pastor, pumasok ka sa ministry dahil naintindihan mo ang mga teaching ni Pastor. Naintindihan mo ang mensahe ng kaligtasan. So ngayon sabi ni Pastor, in the middle of your journey sa ministry, kung hindi mo kaya, bukas di ba? Malawak yung gate, bukas yung gate. Hindi mo naman kailangan tumalon sa pader. Di ba? Ako sa side ko, nagkasala ako sa ministry. And that was my choice. Kasi nga, takot ako. Natakot akong harapin yung responsibilidad ko. Natakot akong harapin ang consequence nun. Kaya, hindi ko makayanan, kaya lumabas ako. Pero never akong tinakot dito sa ministry. Yes. Instead of nga, pinabaunan pa nga ako ng salitang, mag-iingat ka kasi wala ka na sa umbrella of protection. Pero hindi yung pananakot. Konsensya mo yun. Kasi ikaw mismo sarili mo, alam mo ang katotohanan. Diba? Yung iba nga, lumabas dito, binigyan pa nga ni Pastor ng pamasahe. Ano yun? Pananakot? Ihahatid ka pa sa airport? Pananakot yun? Talaga lang? Ako, nandito ako sa labas ngayon. Marami din ng mga kingdom citizens dito sa paligid ko. Hindi nga ako nakatanggap ng banta. Ako nga mismo sa sarili ko nagsasabi, hindi ko na feel kung safe pa ako dito. Kasi na-feel ko yung safety ko sa loob ng ministry. Kaya araw-araw ako minsan umiiyak kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko, 'di ba? Kasi iniisip ko, I regret everything. Bakit ko iniwan si Pastor, 'di ba? Kasi kung gaano kabuti si Pastor sa buhay ko, hindi ko mararating kung ano ako ngayon. 'Di ba? Ang protection iniisip ko kada labas ko ng bahay. Kung alam ko lang na ganito ang mararanasan ko, di ba? Hindi ko itutuloy ang pag-alis ko sa ministry. Yun ang pinagsisisihan ko ba't ako umalis sa ministry. Hinahanap-hanap ko yung, alam mo yung gugma sa amahan pinagi kay Pastor. Yes. Pero never ko talaga sasabihin niya na paninira kay Pastor. Kung alam niyo lang kung gaano ka-struggle, kung alam niyo lang kung gaano ako nagde-desire na kunin ulit ako ng ama, ibalik sa ministry. Pero syempre, hindi natin hawak yung desisyon ng ama. Kaya kahit sa part na lang na ganito, panindigan kong katotohanan, kahit makakontribute lang ako sa ministry, kahit konti, patunayan ko sa inyo kung gaano kabuti si Pastor. Never lahat ng mga sinasabi niyo kasinungalingan, ni isa dyan, walang katotohanan. Bakit kayo takot humarap sa amin? Bakit di nyo kami kinukuha? Bakit? Kasi alam nyo, kasinungalingan ang sinasabi nyo. Hindi lang naman ikaw, Alias Rene, lahat kayo, lalo na yung mga Ukrainian na yan, napaka-ungrateful. Alam namin sa sarili namin, alam niyo sa sarili niyo kung gaano kayo ka-privilege, di ba? Pero tinaken for granted nyo lang yun. Tapos yun, siraan nyo si Pastor ng ganyan.
Hindi nyo na alam kung sino sinisiraan nyo. Alam nyo yan sa fellowship ni Pastor. Hindi si Pastor ang kinakalaban ninyo. Lalo na ngayon, hindi lang si Pastor ang kinakalaban nyo, ang ama ng kinakalaban ninyo. Mm. Right. Hindi nyo alam kung anong distraction ang ginawa nyo sa ministry ngayon. Hindi nyo alam kung gaano kalaki ang paninira nyo kay Pastor. Hindi lang si Pastor, pati sa mga workers na nananatiling loyal sa ministry. Mm. Ganon kayo. Akala nyo sa pananalita nyo, kung pumapatay din kayo ng kaluluwan, hindi pa nakapasok sa ministry. Mm. Dapat tayo mismo, magpapatotoo kay Pastor, pero yung dignidad ninyo, pinabayaran nyo lang. Mm. Ganon kayo. Ito, Sorry. yes, okay lang Mariel, naunawaan namin yan. Ito Mariel, iklaro lang natin kasi nga nagpapalutang sila ng mga istorya na yung mga nagdedepende kay pastor, ng mga ex-worker, tinakot daw namin, binayaran daw namin para magdepensa kay pastor. Sige nga. Yun, may nag-comment din nun habang ini-interview ko kay KPL. May nag-comment doon. Magkano daw binayad sa akin ni Kibuloy? Baka daw binigyan ako ng mansion para lang mag-testify at mag-defend kay pastor. Excuse me lang ha, Mm. hindi ako bayaran. Nagkasalaman ako pero hindi ako bayaran. Bakit ko gagawin? Bakit ko isasakripisyo ang buhay ko kung babayaran man lang ako? Nakita niyo bang may script ako magsalita? Wala, di ba? Kasi totoo yung sinasabi ko. Yan. Amen. Kahit saan niyo ako dalhin, yung katotohanan hindi maaalis sa akin. Bakit? Kasi yun ang tinanim sa amin ni Pastor. Kahit gaano ako kasama dati, alam niyo kung gaano ko nilinis ni Pastor spiritual. Mm. Kaya kahit sino pa man ang magsabi niya sa akin na binayaran ako, never, ni pisong duling hindi ako nakatanggap. Ni message niya galing sa ministry, wala ako natanggap. Mm. Nagkusang loob ako kasi nasasaktan ako sa paninira niyo sa ministry, lalo na kay Pastor. Yun ang reason ko bakit ako nagbablog ngayon, para kay Pastor yun. Para papawalang katotohanan yung sinasabi ninyo. Ngayon, kahit ilang videos pa ang i-post ko sa YouTube na yan, hindi ako natatakot. Mm. Hindi talaga ako matatakot i-bulgar yung isa-isa, lalo na yung pamilya na lumabas. Mm. Sa inyo nagsimula yan lahat eh. Mm. Kayo mga taong bayan na mga naniniwala sa mga witness na yan, hindi lahat ha, pero yung mga ibang tao na naniniwala sa witness na yan, bakit kayo nagsasabi ng masama sa ministry? Hindi nyo alam ang ulo, ang pinagmulan ng mga ganito. Si Rene, galamay na lang yan, pero alam namin sa Kingdom Nation kung sinong ulo ng gumagawang paninira kay Pastor. Mm. Alam namin yan. Kasi hindi kami mga tanga dito sa ministry na parang grade 1 lang sasabihin ninyo mga bobo kami. Mm. May gana pa silang Manunod pagtawanan kayo. yung KLC natin dun sa Oo. LR. Kakapal na mata. Kita ko yun. Mm. Pinagtawanan nila sa yung congregation doon sa Canada. Tapos sabihin nila, ano daw, ang presence ng Ama wala na doon. Ewan ko lang. Kung anong aanihin nyo. Lalo na ikaw snakehead, akala mo hindi namin alam ang baho mo. Hindi ko nakakalimutan niya, sabi ni Pastor. Pinakita na kay Pastor kung paano kayo pinarusahan ng Ama. Lahat kayo. Isa pa tong Arlene Stone. Di pa tayo tapos Arlene Stone, may vlog pa ako para sa'yo. Mm. Ito, Bahala lilinawin natin mawala yung page ko na yan. Yes. Masabi ko lang lahat. Totoo yan, Marian. No? Lilinawin lang natin ito, mga dito. Hindi po ito mga pinilit, hindi po binayaran. Especially mga ex-workers na sa labas. Kasi ito yun, ito yung mga sinabi, yung kay alias Jackson. No? Mm. Na-feature na natin yan dito na pag magsalita ka daw against sa kingdom na nasa labas ka na, manganganib daw yung buhay mo. Mhm. Ito mismo si Mariel na kapag patotoo. Pinasinungalingan. Ito puro kasinungalingan eh. Magaling sila dyan sa pagsisinungaling. Kahit ano pang sasabihin. Paggagawa ng script. Yes, totoo yan. Meron din yan eh. Yung sa press conference ni Madam Hontiveros, Mm. yung sinabi niyang hindi daw nila alam kasi yung isa nilang witness daw, hinazing daw. So ano ibig mo sabihin? Pinapalabas mo kami yung may gawa nun? Si Pastor ang may gawa nun? Yung pag-hazing niyo, anong ibig sabihin? Yung mga witness niyo, pag may nangyaring masama, isisisi niyo kay Pastor? Mhm. Tandaan niyo itong sinasabi ko sa inyo. Kahit mamatay ang mga witness ninyo, never niyong isisiya sa ministry kasi hindi kami mamamatay tao, hindi kami tinuruan ni Pastor manakit ng tao. Exactly. Kahit gaano pa kalala ang kasalanan yan sa nagginawa sa ministry, never si Pastor nagturo sa amin na manakit. Kayo nga yung nakakasakit sa ministry.
Hindi lang physical, hindi lang gawa, kundi yung pananalita yung sobra-sobra na paano na lang kaya kung gawin nila. Mm. Eh, paano Totoo pag yan. bumaliktad yan sa inyo ng mga witness ninyo? Isisisi nyo sa amin? Kasi pwede nyo lang yan patayin yung mga witness ninyo. Yes. Pag bumaliktad yan sa iyo, baka Exactly. nakakalimutan nyo, talagang isisisi sa ministry yan. Itong video na to, naka-record na to, wag na wag nyo isisisi yan sa pastor namin. Isa-isa Kasi pang never yan binabag, nagagawin. isa pang dinadown ang mga Facebook accounts ng kapag ka-pro pastor ka, talagang ililigwak nila yung Facebook account. Ganyan ang Oo, kahit ginagawa ng yung gobyernong ito. Facebook ko nga may nakalagay na doon eh. Yung Facebook ko may nakalagay na doon, yung profile mo daw has some issue. Ano ginawa kong issue doon? Eh kayo nga eh. Puro pampubuli yung ginagawa nyo eh. Nawawala yung mga Facebook namin. Mm. Pero Ganyan hindi. sila. Hanggang ngayon nandiyan pa yung Facebook ko. Sige lang. Pero kung sino man ay may gawa niyan, kakutsaba mo si Facebook. Kasi, di ba si Snakehead, tapos yan si Arlene, IT ba yan? Hindi ko to tinatanong ko lang. Di ba IT kayo? Madam Arlene Stone at saka si Snakehead. Magaling kayo sa panghahack. Yan naman ang talent niyo, mga taga-Nepal. Mm. Yan ang talent nyo. Kaya minsan hindi ko lubos maisip na iniisip ko na kayo talaga yung may gawa niyan. Kasi kayo lang naman nakakakilala sa mga worker eh. Bakit? Exactly. Tignan nyo yung Facebook ngayon na iba. Malalaswangan pinupost dyan eh, pero hindi tinatanggal ng Facebook. Kayo, ngayon, bakit mga worker lahat natatanggalan ng mga account? Kasi kilala ni Snakehead yan. So iniisa-isa niya. Lalo na pag masasakit na yung mga paratang. May Hindi ko kakutsaba na sa nakakalimutan Meta. yan. Oo. Mm-mm. May bayad na. Pati si Meta, hindi na rin hawak ni ano. Kaya yan po mga kapatid, yung hustisya ang sinisigaw namin dito. Hustisya para kay pastor at sa mga full-time workers. Unfair sa kanila yung mga ginagawa nitong mga nagwi-witness dito sa Senado na to. Kasi sila talaga yung nakaka-testify ng kabutihan ni pastor. Hanggang ngayon, tingnan mo si Sister Mariel, nasa labas po yan ha. Hindi na po siya full-time worker, pero hanggang ngayon, nakapasok pa rin sa puso niya ang lahat ng teachings ni pastor, ang pagiging mabuti ni pastor. Kaya siya mismo nasasaktan sa mga ginagawa ninyong pa-witness-witness na mga bayaran. Totoo yan. At ito, no, mensahe ito kay Senator Risa Ontiveros. Honorable ka pa naman. Pero alam nyo, ang karma, naniniwala po kami sa karma. Hindi namin makukuha ang hustisya dito sa lupa, may hustisya po sa langit. Amen. Ito mga ginagawa niyo mga injustices, ito mga nagsasalita ngayon, hindi lang mga taga-kingdom, mga taga-labas, at ito mga ex-full-time miracle workers, pinasinungalingan lahat ng mga ginagawa niyo dyan sa Senate hearing niyo dyan ng mga bogus na mga witnesses ninyo. Alam mo ikaw, Senator Risa Ontiveros, ang karma darating sa iyo. Ang karma darating sa iyo kasi totoong may karma. Alam niya ang address niyo. Kayo mga nagwi-witness dyan. Ikaw may mga pangarap ka, yung political career mo, maging presidente ng Pilipinas o higher position na tatakbo ka, babagsak at babagsak yung political career mo. Tandaan mo yan. Saan mang larangan ka pupunta, maghihirap ka. Saan mang larangan, mamumulubi ka. At biglang babagsak, magkakaroon ka ng malubhang sakit. Tatamaan ka ng malubhang sakit. Karma yan. At wag na wag may pagtatawag si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa hiring-hiring na naman yan. Hindi dahil kay Pastor Kibuloy, dahil sa karma, dahil sa pinaggagawa nyo ng mga injustices. Hindi ka papalarin sa lahat ng anumang hangarin mo sa buhay. Babagsak ang kalusugan mo, magtatamaan ka ng malubhang sakit, at kayo na mga nagpo-false witness yan, dala-dala nyo ito habang buhay, yung konsensya nyo, the conscience of guilt. Yan ang maging sanhi ng maaga yung pagkamatay. Dahil alam na alam ninyo na puro kabutihan at pag-ibig lang ang naranasan nyo dito sa loob ng kaharian. At ngayon binabaliktad nyo, kukonsensahin kayo. At yan ang maghahatid sa inyo sa inyong kamatayan, early death sa inyo. Tandaan nyo po yan. Gagapang kayo na parang uod. Karma yan. Naniniwala man kayo o hindi sa Diyos, o may reliyon kayo o hindi o wala, pero karma is real. Tandaan nyo po yan. Darating at darating yan sa mga buhay ninyo. Brother Carlo, Sister Mariel,
Meron akong second to the last question para sa iyo. Sabi mo kanina, pinagsisihan mo ang paglabas mo bilang full-time worker. Ito naman ang tanong ko sa iyo, Mariel. Ano ba yung mga namimiss mo o mga lagi mong naaalala sa pagka-worker mo na sana hindi pala ako lumabas kasi ganito pala yung hirap dito sa labas. Kasi ako, galing din ako ng labas, di ba? Diyan ako nanggaling. At decide, ano rin, freedom of choice ko din na pumasok dito sa loob at maging full-time worker. So, alam ko talaga yung buhay dyan. Ngayon, na-experience mo na ngayon ang labas. Anong masasabi mo? Ano yung mga bagay na Ako kasi, pinagsisisihan mo? galing din ako sa labas. 17 years old ako bago ako nakapasok sa ministry. Pero alam niyo yung araw-araw ko na pinagdadasal dito, na sana makabalik sa ministry. Yung mga pribilehiyo na bigay ng Ama sa akin. Alam mo yung, kung sa Bisaya pa ang gugma sa amahan ba? Mm. Lalo na pag nandito ka na sa labas, nagagawa mo lahat ng gusto mo, nagagawa ko lahat ng gusto ko. Kaya kong magtrabaho, kaya kong mamasyal, kaya kong gumastos sa sarili kong pera, kaya kong maging masaya. Pero alam mo yung kasiyahan na totoong hinahanap ko is every time na nakikita kong nakangiti si Pastor, alam mo yung naalala ko na, what if pag may nangyari sa akin dito sa labas, sinong tatawagin ko? Si Pastor palagi nasa isip ko. Lalo na pag every night, naalala ko yung devotional, yung prayer. Dati memorize ko pa yung Lord's Prayer, yung mga pinipigay sa atin na prayer, pero ngayon, iniisip ko, sana di na lang ako lumabas. Kasi sa kingdom ko lang kasi nakita ang totoong pagmamahal. Yung tinuring ka talaga ni Pastor na isa kang anak sa Kingdom Nation. Yes. Hindi lang dahil sa privilege. Kasi minsan, isa ako sa ina-assign pag may mga events dyan, lalo na kay Pastor. Isa ako sa mga staff dyan, kasama ng mga yung Kinatidayan Lakdaw, kasama namin yan, sina Rosebel. Ako palagi yung kinukuha dyan, kasama ni Ate Ida. Pero alam niyo yung pinagsisisihan ko sa labas, every time na iniisip ko pa may nangyari sa akin, saan ako pupunta. Alam ko na yung kung saan ako pupunta, saan ako dadalhin ng yung kaluluwa ko, saan mapupunta. Lahat pinagsisihan ko kung gaano kaganda ang buhay sa ministry. Wala kang ibang gagawin, kundi gawin mo lang ang ministry na binigay sa'yo. Kasi ako nasa loob ako ng ministry, pero never ako nag-assume na magkaroon ng pera, kung ano pa man dyan. Kasi ang deep inside na desire ko, ang Ama mismo ang nagbibigay, kahit di ko sabihin. Alam mo, lahat yun. Lalo na kahit dito, sa trabaho ko, kahit gaano kalaking sinasabi nila mga VIP ang darating, i-cater na po. Alam mo, every time na may isip ko VIP, si Pastor lang ang gusto kong igalang. Alam mo yun? Yung iniisip ko si Pastor lang naman ang VIP sa buhay ko eh. Amen. Kaya minsan sinasabi nila sa akin, bakit parang wala lang sa'yo, artista yung dumating sa area natin? Kasi sa isip ko, si Pastor lang kasi yung nasa isip ko. Alam ba yun? Naalala ko na pag darating si Pastor, paano tayo maghanda? Paano tayo mag-ready? Mag-sanctify? Alam mo po ba yun? Tapos, ang pinaka-VIP lang talaga na tinuturing ko, na ine-expect ko, si Pastor lang. Amen. Yung mga administrator. Yun ang pinaka-the best na VIP na hinahanap ko sa buhay ko. Kaya kahit sino pa nakikitang artista dito na pumupunta sa tinatrabahuan namin, kahit may-ari ng mall na sa tinatrabahuan namin, hindi ko feel na VIP siya. Si Pastor lang, naisip ko na, sana si Pastor nakikita ko pa. Ang kabutihan ni Pastor, araw-araw, hindi mapapantayan lahat. Mm-mm. Kaya Pero nagsisisi ko ba't ako umalis sa ministry talaga. Pero alam mo, Sister Mariel, everybody has and deserve a second chance. So, ang grasya ng Ama nandyan lang lagi. So, sa ginawa mo, hindi natin alam kung ano yung grasya na ibibigay sa iyo ng Ama. So, manatili ka lang sa sa faith mo, at alam mo naman sa sarili mo kung sino si Pastor, panghawakan mo lang lagi. Dahil may Amen. grasya ang Ama.
Praise the Father. So, ngayon kasi, for sure, na nanonood si Pastor sa ating Lyra's Talk program. Anong gusto mong sabihin kay Pastor? Masabi ko lang kay Pastor, salamat. Pastor, miss na po kita. Mga pagtuturo niyo po sa akin. Yung disiplina. Pasaylo ako, Pastor, ko na kayo sa langan na buhat sa ministry. Kabalo ko dili manggod na lim pag-abot sa koreksyon, pero kung tama pasaylo ako sa amahan. Kung sa may nabuhat na ako masala sa ministry. Unta na ako chance na makabalik sa ministry. Wajoy, makapantay Pastor sa gugma dira sa ministry. Okay lain mo na-unaan pa everyday si Pastor lang. Minsan sinasabihan ako na dito, Pastor, na bakit ka pa nagko-connect sa ministry? Alam mo namang wala ka na dyan. Pero sabi ko, wala, hindi maalis si Pastor sa akin. Kasi, Pastor, ikaw lang ang naturo sa akin ng totoong kaligtasan. Ang gugma sa amahan na ako. Namingawan ako sa ministry. Ang gugma sa amahan, mga pagtudlo ni Pastor, ang mga prayer. Yung namimiss ko yung prayer life ko. Ang privilege. Panang adlaw-adlaw ko makita si Pastor. Maano akong ginahanap ni Riamo ano, minsan mawala ako gana magtrabaho kahit si Pastor ako makita. Pastor, pasaylo ako. Praise the Opo Father. yan mga kapatid, yung sinabi ni Sister Mariel. Sister Mariel is out of your freedom of choice, lumabas sa kingdom dahil sa sarili niyang decision. Pero yun, sinishare niya yung mga experience na sa labas. Kung totoong may pag-aabuso dito sa kingdom, hindi na yung mga ex-workers na totoo, hindi na magpipilit na magnanais na makabalik pa sa loob. Pero kagaya kay Sister Mariel, may proseso po dyan, mga kapatid, another story po yan. Pero makikita niyo ang mga puso po nila. Kung may pag-aabuso dito sa loob, mga kapatid, hindi na yan babalik pa at hindi na yan magdedepensa kay Pastor. Pero ngayon lumalantad sila, pinapasinungalingan nila point by point lahat ng mga sinabi dyan ng mga witnesses ni Rizal Tiberos, point by point, na-establish natin na kalang wala pong mga kredibilidad niyan. Puro kasinungaling pong pinagsasabi niyan. At ito, nagpapasalamat kami, Mariel, sa time na binigay mo. And I know, yung puso mo nag-uumapaw, sa emosyon, pagpapasalamat sa chance na binigay sa iyo na makapagsalita ngayon at ang Ama sa langit ang nakakakita sa nilalaman ng iyong puso. Mga kababayan, mga kapatid, sinasabi natin dito ang paglalahad ng katotohanan. Ni minsan po, hindi po kami binayaran, especially itong mga guests natin, na magsuwalat ng katotohanan at mga pagpasinungalingan lahat ng mga sinasabi ng mga false witnesses na yan. Itong programang ito, nakadedicate ito sa pagsasalita ng mga katotohanan, especially sa mga ex-workers na lumabas, mga kapatid, nandyan na nahimik, at ngayon time ninyo mga magsalita. Ito, marami tayong na-invite, nakalinya na po yan, at isa-isahin natin pasinungalingan lahat ng mga sinasabi ng mga false witnesses na yan, lahat ng mga false accusation na gawa-gawa lamang ng mga puro lies dyan sa Senate hearing na yan. Naka-schedule niya yan, kapatid na Dayan. Yes, pauna pa lang yan si Sister Mariel. Marami pa pong gustong mag-testify, mga former full-time miracle workers na gustong bumalik hanggang ngayon ay naaalala pa rin nila yung pagka-worker nila na sana makabalik pa rin sila. Kasi nakita na nila nung the moment na nasa labas sila, na wala na yung umbrella of protection. Ano bang ibig sabihin nito? Wala na yung mga words na naririnig nilang corrections kay Pastor na bawal yan, wag mong gawin yan kasi mapapahama ka dyan. Ganon po kabuti si Pastor sa aming lahat. Kaya yun po yung nami-miss po nila. Yung mga words ni Pastor. Makita lang namang si Pastor, katulad ni Sister Mariel, walang ibang VIP sa kanya. Kahit sino pang artista, politiko, o makita niya sa trabaho niya, ang lagi niyang naalala, ang VIP lang sa kanya, si Pastor lang. Kasi ganyan po ka-importante si Pastor sa bawat buhay ng mga workers sa amin personally. Dahil kami po ay nabago
personally ni Pastor. Inside and out, mga kapatid. So, maraming salamat po sa pakikinig ngayon dito sa Let Us Talk. Sa mga hindi pa po nakapakinig at ngayon lang nag-tune in, pwede nyong i-replay ito. Kasi from the very beginning, ano yung sinabi ng alias Rene na to ay talagang napatotohanan ni Mariel na lahat po ay kasinungalingan lamang po. Yan. So maraming salamat, Sister Mariel. May the Father bless you. May pamilya ka na ba ngayon? May asawa ka na? May anak ka na? Wala pa? Praise the- Mayroong boyfriend. Sorry, Okay. mag-worker. Talaga. Oo. So, padayon Sabi niya, lang. pagbalik ko daw sa ministry, sama na daw siya. Oh, why not, di Maraming ba? salamat, Mariel, no, sa pagsiwalat mo. And ginagawa natin to mga kapatid, mga kababayan, dahil mahal na mahal natin ang bansang kaharian. Ito yung pamilya natin. At kasi mahal-mahal natin ang ating pinakamamahal na pastor, mga kapatid. Ito yung sagot why we stayed here in the kingdom, mga kapatid. Kasi mula pa simula hanggang ngayon, mga this very moment, wala pong tinuro si pastor sa amin na kasamaan. Puro kabutihan po at pag-ibig lang ang tinuro ng pastor sa amin. Ginagawa po namin ito dahil para ito sa kingdom nation namin mahal at para sa mahal namin ng pastor na appointed sa na ating pong mahal na mahal, mga kapatid. So, bayanan nyo ang mga episode pa, daily po ito, mga kapatid, no? Marami pa po ang mag-testify, magsiwalat ng katotohanan, kahit mga ex-workers na nasa labas, mga kapatid, abangan po ninyong lahat yan. Maraming salamat po sa muli. May the Father bless us all. All glory and honor belongs to our Almighty Father through His appointed Son. Maraming salamat, Sister Maraming Mariel. salamat. And to all the viewers. Thank you, Mariel. Father bless us Salamat. all.